Ito, personal ko pong observation at opinion. Nagkukumahog, nagmamadali, nagpapanik, hindi na malaman ng mga Duterte supporters, Duterte camp kung anong gagawin para mawala si Pangulong Marcos sa administrasyon. Alam niyo kung bakit? Nararamdaman na po nila na posible talagang ma-impeach, matanggal si Sara Duterte as Vice President dahil sa kinasasangkutan nitong korupsyon at betrayal of public trust dito po sa pangalawang impeachment na naipile na sa Kongreso. Alam nila yan. Inaaral yan ng kailang mga political advisor at mga lawyer. Although wala tayong nakikitang magagaling na abogadong nakapalibot, maiingay na abogadong Duterte supporters. Kung sino-sino lang nakikita natin dyan, mga laos na politiko at maingay lang for publicity lang, ginagamit lang si Sara. Pero ramdam nila, mabigat yung kakaharaping pangalawang impeachment ni Sara Duterte na posible nga ma-impeach si Sara. Kaya nga diba doon sa isang topic natin, binanggit ko na isang option dyan ni Sara ay mag-resign as Vice President pag na-transfer ang article of impeachment sa Senado para makatakbo pa siya sa darating na mga eleksyon. Kasi nga pag na-impeach siya, napatalsik, wala nang babalik ang anumang posisyon dahil ban na, bawal na. Kaya ngayon, muling ni-recycle, paulit-ulit na lang ang galaw ng mga Duterte supporters ng rally, motorcade, press conference, interview, warning, pananakot, at kung ano-ano pa. Hanggang doon na lang. Yung one-time, big-time rally, walang nangyari. Yung motorcade, nag-rally na motorcade nila sa Cebu at dito sa Metro Manila, ginawa pero kakaunti. Hindi kayang magpabagsak ng gobyerno yan. Hindi yan papakinggan ng majority ng Pilipino para paalisin si Pangulong Marcos. Wala na. Hindi na po nakikita yung kanilang manpower at kapangyarihang gawin yan. Kaya dahil nga po naipile na yung bagong impeachment laban kay Sara na alam nilang napakabigat niyan, dahil sa Kongreso pa lang ilalabas na ang lahat ng totoo bago makarating sa Senado. Kaya sa isang banda, yung pong ruling ng Supreme Court na binabago yung proseso, maniwala kayo, hindi yan pumabor kay Sara Duterte. Kasi dapat sa impeachment trial sa Senado lalabas pa ang lahat ng ebidensya at testigo. Ngayon po, baliktad na. Sa Committee on Justice pa lang, lalabas na ang lahat ng ebidensya. At pag lumabas yan, makakakuha ng suporta at paniniwala sa taong bayan na talagang may problema si Sara Duterte. Yan po ay alam yan ng kanilang kampo. Alam nila kung hanggang saan ang kakayanan ni Sara Duterte. Paano hinawakan ng Office of the Vice President, Department of Education, paano magsalita at sumagot sa mga interview, at paano niya haharapin itong mga matitinding ebidensya sa corruption, di umano, at yung betrayal of public trust. Kaya nga, ginagawa na nila muli, people power, walang nangyari, motorcade, kakaunti naman, one time, big time rally, halos wala naman dumating, sila lang. Mga vloggers lang nila at mga pulis dahil binabantayan sila ng pulis. Pero yung manpower, taong bayan mula sa mamamayan, hindi na talaga. Dati naman po sinabi ko na hindi naman tayo nagkulang. Pagod na ang tao sa pamumulitika. Ayaw ng paggamit ng taong bayan sa mga personal and political interest lang. Kasi nakikita nila, si Pangulong Marcos hindi nagmumura, hindi nagagalit, trabaho lang siya ng trabaho. Walang pinipili kahit sino panagutin kapag kakurap. Na-recognize si Pangulong Marcos ng international community at ng mga counterpart niya sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan.
na malayong-malayo sa style character ng mga Duterte. So kaya kung yung mapapansin, kahit anong klase ng kanilang panawagan, mag-resign, deadma sa taong bayan, hindi gagawin ni Pangulong Marcos. Sa military at police, dahil professional organization, hindi sila magpapagamit. Kahit anong panawagan nila. Ang umiiral ngayon yung malayang pamamahayag, freedom of assembly, freedom of expression, paghahayag at pagtitipon-tipon. Pero pagka may pagkasedisyon ang kanilang mga statement, ayun, labag sa batas yun, kakasuhan yun. Hindi rin po totoo na hinaharas ang mga nagsasalita, hinaharas ang mga nagrarally. Hindi po. Minomonitor lang ng mga otoridad. Ang inyong karapatan, nandyan. Pero pag ang inyong galaw ay lalabag sa batas, yun ang problema nyo. Yung inciting to sedition, yung panggugulo, pag-organisa ng gulo, panawagang ng panggugulo, lahat yan pasok sa inciting to sedition. Yun po yung mga kasong kakaharapin. Hindi dahil sa kinasuhan ka, harassment, panggigipit, kalokohan yun. Pambubudol yun. Hindi kayo kakasuhan kung wala kayong nilalabag na batas. Kung mag-rally kayo, magsalita kayo ng professional, walang labag sa batas yun. Pero kung mag-rally kayo na wala sa lugar, may problema kayo. Pag nagsalita kayo na panggugulo at nanghihikayat manggulo, yan ay problema rin. Kaya yun po, dapat for your information, kaya nga lagi kong itinitiin, for information, for education ang ating topic. Huwag kayong maniwala doon na pag nag-rally ang oposisyon, nag-rally ang mga anti-Duterte o anti-Marcos, pro-Duterte, hinaharas. Hindi po. Kaya ang feeling nila hinaharas kasi yung gusto nila hindi mangyari. Kaya sila lumalabag sa batas dahil yung kanilang ginagawa sumobra. Akala nila karapatan pa nila. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Matagal ko na sinasabi yan. Tamang proseso, tamang assembly, tamang pagsalita, no problem. Pero pagka panghihikayat na ng gulo, pang-aagaw ng kapangyarihang wala sa lugar, yan ay labag sa batas. Kung hindi yan ipinapaliwanag ninyo ng mga speaker at mga abogado dahil pag pinaliwanag nyo, wala nang sasama sa inyong rally. Pag nalaman ng mga simpleng mahihirap at mamamayan na inyong nare-recruit sa mga rally at galaw, ang katotohanan, hindi nasasama yan sa susunod na rally. Kaya hindi nyo inaamin, labag sa batas ang panghihikayat. Ayan, okay? Ano inyong masasabi dyan? Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung MA Pinoy TV. Lahat yan, opinion may pinanguhugutan, for information lang, walang personalan. Diba? Yan ang mahalaga. Real talk, straight to the point. Para ko malinaw sa mga Pilipinong nagmamahal at may malasakit sa Pilipinas.